Santos ya agaw. Santos ya nga madbalang sinang sa akin sila tayo agaking iraon Kristo. Good afternoon po. Happy Lord's Day po sa bawat isa po sa atin. Una po, magpasalamat po tayo sa ating pong Panginoong Diyos sapagkat sa araw na ito, hindi po umulan. Hindi po umulan. Sumikat po ang haring araw at hindi po tayo mahihirapan na pumunta sa bahay sambahan. So, nung mga nakaraang araw po, ay umulan po tayo. Umulan po ng napakalakas. Pero sa araw po ito, tayo po ay magpasalamat sa kabutihan ng ating pong Panginoong Diyos. Nagbigay po siya ng napakagandang panahon upang tayo po ay gumanap ng kanyang kalooban po sa araw pong ito. So, doon po sa ating pong kinanta, bago po ako tumindig, yung para sa lahat ang Ebanghelyo. Yung the gospel is for all. Na tunay po na ang Ebanghelyo, yung gospel ay para po sa lahat po ng tao. Ano po yung gospel? Yan po yung magandang balita na sinasabi ng banal na kasulatan. Ano po yung magandang balita? Yun po yung DBR, yung death, burial, and resurrection ng ating Panginoong Kristo. Yung kanyang pagkamatay, pagkalibing, at muli po pagkabuhay. Yan po yung Ebanghelyo. Yan po yung magandang balita na napapaloob po. Makikita po natin sa banal na kasulatan. At ito po ay para po sa lahat po ng tao. Wala po itong bayad. Tinanggap po natin walang bayad. Dapat ipamahagi po natin ito nang wala po bayad. Ang mensahe po ng atin pong Panginoong Diyos sa hapon po ito ay lubhang napakahalaga po sa bawat isa po sa atin. Importante because it has something to do with evangelism. Meron po itong connection sa pamamahagi ng salita po ng atin pong Panginoong Diyos. Na kung saan ito po ay isa sa mga trabaho ng iglesia. Yung evangelism, pamamahagi ng salita po ng atin pong Panginoong Diyos. Ang pamamahagi po ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos ay lubhang napakahalaga sapagkat ito po ay kinakailangan po ng bawat tao. Kaya nga sa hapon po ito, titignan po natin yung isang tao sa banal na kasulatan na sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan ay makikita po natin yung tatlong aral sa kanyang buhay. So tignan po natin sa Matthew chapter 9, 9 to 12. Matthew chapter 9, 9 to 12. Sino yung tinawag ng ating Panginoong Jesucristo? Matthew chapter 9, 9 to 12. Ito po ang mababasa po natin. Habang si Jesus ay naglalakad mula roon, nakita niya ang isang tao na tinatawag na Mateo na nakaupo sa tanggapan ng buwis. Sinabi niya sa kanya, "Sumunod ka sa akin." At siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Habang nakaupo siya sa may hapagkainan sa bahay, dumating ang maraming maniningil ng buwis at mga makasalanan at umupong kasalo ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Nang makita ito ng mga Pariseo, sinabi nila sa kanyang mga alagad, "Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan?" 12. Ngunit nang marinig niya ito ay sinabi niya, "Ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot, kundi ang mga may sakit." So, basbasan po nawa ang pagbabasa sa salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Dito po sa ating pong binasa, ito po ay patungkol po sa pagtawag ng ating Panginoong Jesucristo kay Mateo. Bakit po siya tinawag? Upang maging kanyang alagad. Makikita po natin dyan na meron pong isang taong nagngangalang Mateo, si Matthew, na kung saan ay tinawag ng ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo po, nung siya po ay nandito pa sa ibabaw ng lupa, nung siya po ay nangangaral, marami po siyang tinawag upang maging kanyang mga tagasunod. Kung hindi ang ating Panginoong Jesucristo yung nagtawag, mayroong mga taong lumalapit upang sila'y sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. At hindi po lahat ay sumusunod sa ating Panginoong Jesucristo. Nandiyan na po yung mga unang tinawag, yung mga
mangingisda. Kabilang na po dyan si Simon Pedro, na kalaunan ay naging kanyang apostol, na kung saan sila ay sumunod. Meron naman pong nagtanong sa ating Panginoon sa Kristo, yung rich young ruler, paano niya makakamtan yung buhay na walang hanggan. So, ano ba ang nasasabi sa kasulatan, sabi ng ating Panginoon sa Kristo? So, binanggit nung batang mayaman. And then, ano po ang sinabi sa kanya ng ating Panginoon sa Kristo? Ipagbili niya yung kanyang ari-arian at ipamahagi sa mga nangangailangan at sumunod ka sa akin. Pero, hindi po nakasunod yung rich young ruler, yung batang mayaman na iyon. Kasi po, sobra po niyang yaman. Hindi niya po kayang bitawan yung bagay na meron sa kanya. Pero dito, tingnan po natin yung isang tauhan sa banal na kasulatan na medyo hindi po napapansin. So, pansinin po natin mga kapatid. Ito ay patungkol kay Mateo, si Matthew, na kung saan isa po siyang apostol. Isa po siya sa naging 12 apostle ng ating Panginoong Jesucristo. Na kung saan dito sa kanyang, o dito po sa atin pong nabasa, meron po tayong tatlong aral na makikita na ginawa po ni Mateo na kinakailangan din po natin gawin habang tayo po ay sumusunod sa ating pong Panginoong Jesucristo. Una po natin titignan mga kapatid, unaan niya nang tayo, yung trabaho na kanyang iniwan upang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. So yung lucrative employment na kanyang iniwan upang makasunod sa ating Panginoong Jesucristo. Unang kanyang makilala ang ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi po natin lucrative employment, ibig sabihin profitable, kapag-pakinabang na trabaho, na kung saan ay kikita ka ng malaki. So, makikita din po natin itong ating pong binasa sa Book of Mark. So, ito pong istoryang ito sa Matthew chapter 9, 9-12. Mababasa din po natin ito sa aklat po ng Marcos o sa Mark. Mark chapter 2, 13-17. At ganoon din po sa aklat po ng Lucas. Lucas chapter 5, 27-32. Yan po yung tinatawag po nating synoptic gospel. Meron pong pangyayari sa account ni Matthew na hindi makikita sa account ni Mark. Meron naman pong account na hindi makikita o pangyayaring hindi makikita sa account ni Matthew, pero meron kay Mark at kay Lucas. So yung tatlong po yan, kasama po yung Book of John, yan po yung tinatawag na synoptic gospel. Kaya nga po, itong istoryang ito yung pangyayaring pagtawag po kay Mateo ay mababasa din po natin sa aklat po ng Mark. So ulitin ko po para matandaan po natin. Mark chapter 2, 13 hanggang sa 17. Lucas chapter 5, 27-32. Kinakailangan din po natin tignan yung parallel passage niya para makita po natin yung kabuuan ng istorya. Yung kabuuan ng pangyayari. Para kumpleto po yung atin pong makita. Na kung saan, kung babasahin po natin yung aklat po ni Mark and in Lucas, ano po ang pangalang nabanggit po doon? Ang pagkatawag po kay Mateo, dito po sa account ni Matthew, ang sinabi niyang pangalan niya ay Mateo, nabasa po natin. Pero sa account po ni Mark at Lucas, Levi, yung nababasa po natin yung pangalan niya. Yung pangalan niya pong Levi o Levi ay kanya pong Hebrew name, kung hindi po ako nagkakamali. At ipinakilala po siya ni Mark na anak po ni Alphaeus. Binanggit po doon sa account ni Mark, yung kanyang ama ay siya po ay anak ni Alphaeus. Yung kanyang tatay ay si Alphaeus. Makikita po natin sa tatlong account na ito na ipinakilala si Mateo bilang maniningil ng buwis, ano po? O publikano sa iba pong mga salin sa banal na kasulatan. Sabi po dito sa Book of Matthew, siya po ay nakaupo sa tanggapan ng buwis. Ibig sabihin siya po ay tax collector o maniningil ng buwis. And then sa Matthew chapter 10 verse 3, doon po natin makikita na nilista niya yung kanyang sarili. Na isa po siyang apostol o napiling apostol ng ating Panginoong Jesucristo. So, yun po yung makikita po natin konding background patungkol po kay Matthew. So, balik po tayo dun sa una nating makikita yung kanyang pong trabaho. Anong klaseng trabaho yung kanyang iniwan nung makilala niya at nung siya ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. So, kagaya po ng sinabi ko po kanina, yung lucrative employment, kapaki-pakinabang na
trabaho. Kapag sinabi po natin kapaki-pakinabang na trabaho, profitable, kikita ka ng malaki, may masasabi po natin ito ay masagana o magiging masagana ka. Gagawin kanyang mayaman sa panahon po niya kapag ikaw ay isang tax collector. At ito po ay maihahambing po natin o masasabi po natin para kang nagmimina ng ginto. Yung trabaho pagiging tax collector, para kang nagmimina ng ginto. Bakit po? Paano po ba maging tax collector sa panahon po nila? So sa panahon po nila, ang proseso para ikaw ay maging isang tax collector, ito po ay manggagaling sa Roman government o gobyerno ng Romano. Na kung saan kapag ikaw ay isang tax collector, pwede kang maningil ng buwis kung ilan yung gusto mo. As much as you want. Hindi sa panahon po natin ngayon na, di ba, meron na pong talagang sinisingil, yung hindi sila pwedeng maningil ng mas mataas. Kung ano yung dapat na bayaran mo, yun lang. Pero sa panahon po nila, pwede nilang buwisan ang tao as much as they want. Kung ilan yung gusto nilang ibuwis sa mga tao ay magagawa po nila. Kaya nga po sinabi ko pong ito ay kapit-pakinabang na trabaho, profitable. Ito po ay nasabi po natin para kang nagmimina ng ginto. Pwede kang gawing mayaman o napaka-yaman. So kung titignan po natin, kung tayo po yung nasa posisyon ni Mateo, di ba ang saya-saya po natin? Maganda yung aking pamumuhay kung kita ako ng malaki. Nakaupo lang po siya. Nandun lang po siya sa tanggapan ng buwis. Pero may kita po natin sa ating pong binasa, siya po ay sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sa account po ni Lucas, iniwan niyang lahat, sabi po doon. Was kay Mark, doon sa account na, iniwan niya itong lahat at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, iniwan niya po yung kanyang trabaho upang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Sabi sa verse 9 ng Matthew chapter 9, verse 9 sa last sentence, at siya ay tumayo at sumunod sa kanya. Iniwan niya po yung trabaho niya sa tanggapan ng buwis at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon naman po, sa atin pong mga Kristiyano sa panahon po natin ngayon, paano po natin ito gagawin? Diba, meron po tayong kanya-kanyang trabaho. Meron po sa atin negosyante, meron pong karpintero, meron pong nagpapawid. Iba't ibang klaseng trabaho ng isang tao. Pero, kailangan po ba natin iwan iyon upang makasunod sa ating Panginoon Jesucristo na kagaya ng ginawa ni Mateo? Ay si Mateo, iniwan niya yung kanyang trabaho para sumunod sa ating Panginoon Jesucristo. May trabaho din ako, kumikita ako ng malaki. Iniwan ko ba ito? Paano po yan, mga kapatid? So, hindi po natin iyon gagawin literally. Hindi po kagaya ng ginawa ni Mateo na literal na iniwan niya yung kanyang trabaho. Kasi kung gagawin po natin, iiwan po natin yung ating po mga trabaho, hanap buhay, saan po tayo kukuha ng ating pangangailangan? Saan po tayo kukuha ng ating pangangailangan sa pang-araw-araw po nating pamumuhay, ng ating makakain? So ano po ang gusto iparating po dito na lesson o aral sa bawat isa po sa atin? Hindi po natin ito gagawin literally, pero may mga bagay sa ating pong buhay na kinakailangan po nating tanggalin o iwan para sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Pag sinabi pong iwan, tanggalin, hindi po na pwedeng balikan. So ano po yung mga bagay na iyon? Kinakailangan tanggalin. Kinakailangan po nating iwanan upang sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. O maaaring sa bawat isa po sa atin, tayo na pong lahat ay Kristiyano. Ano po? Lahat na po tayo dito. Majority sa atin ay Kristiyano na. Meron pa po bang kinakailangan tanggalin sa bawat isa po sa atin upang may pagpatuloy po natin yung atin po pagsunod sa ating Panginoong Jesucristo? So, meron pong mga bagay na kinakailangan natin iwan. Ano po yun? Una na po dyan, masamang pag-uugali, masamang pamumuhay, masamang pananalita. Lahat ng bagay na masama, yan po ay kinakailangan po natin iwan. Mga bagay na hindi kaaya-aya sa harapan ng ating pong Panginoong Diyos, yan po yung mga kinakailangan tanggalin po natin sa ating pong buhay upang sa ganon tayo po ay makasunod sa ating Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, kinakailangan po natin iyong iwan.
Sa Philippians chapter 3 verse 7, ano po ang sabi po ni Apostol Pablo sa aklat po ng Pilipos? Philippians chapter 3 verse 7. Yan po yung kanyang sinabi sa mga taga Pilipos. Philippians chapter 3 verse 7. Gayon man, ang mga bagay na nasa akin ay naging makinabang, ay inari kong kalugihan, alang-alang kay Kristo. So yan po yung sinabi po ni Apostol Pablo. Ang tinutukoy po niya dito, doon sa content ng Philippians chapter 3, yung paghiwalay sa nakaraan. So dati si Apostol Pablo, meron siyang mga bagay na kapakipakinabang sa kanya. Pero inari niya po itong kalugihan. Kapag kalugihan, ibig sabihin po, nawala sa kanya yung lahat ng bagay na iyon, alang-alang kay Kristo. So, merong mga bagay na meron sa atin noon, o meron pa sa ngayon, na pinapakinabangan natin, na hindi ito kaaya-aya sa harapan ng ating Panginoong Diyos, kinakailangan po natin itong tanggalin, upang sa ganon, tayo po ay makasunod, o mas lalo pa pong sumunod sa ating pong Panginoon, Jesucristo. So, yan po yung una, mga kapatid, na atin pong makikita patungkol po kay Mateo. Nakita po natin kung anong klaseng trabaho yung kanyang iniwan. Yung pagiging maniningil niya po ng buwis. Kung sa atin, kinakailangan meron din po tayong iwan o tanggalin sa atin pong buhay. Yan po yung mga bagay na hindi po kaaya-aya sa harapan ng atin pong Panginoong Diyos. Ikalawa po na atin po makikita na ginawa po ni Mateo, yung pagpapahayag ng kanyang kagalakan, ng kanya pong makilala at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Paano po niya ipinahayag o ipinakita yung kanyang kagalakan ng kanyang makilala at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo? So, si Matthew at si Mark, yan po, balik po tayo sa ating pong mga passage. Si Matthew at si Mark po, binigay po nila yung susunod na eksena. So pagkatapos pong tawagin ang ating Panginoong Jesucristo si Mateo at sumunod sa kanya, ano po yung sumunod na eksena? So si Matthew and Mark, ano po yung binigay po nilang eksena? After na sumunod si Mateo sa ating Panginoong Jesucristo, doon sa kanilang binigay na eksena, ang ating Panginoong Jesucristo ay nakikisalo, dining. Kanino po siya nakikisalo? Sa mga tax collectors, sa mga kapwa maniningil ng buwis ni Mateo at sa mga makasalanan. Ngunit doon po sa account po ni Lucas, sa Luke chapter 5 verse 29, sinabi niya po doon na si Mateo yung nagbigay ng piging o yung handaan, o yung kainan. So doon sa account ni Lucas, sinabi niya na si Mateo yung nagbigay, siya yung nag-prepare ng kainan o ng dining sa ating Panginoon Jesucristo kasama yung mga tax collector at mga makasalanan. Hindi po sinabi sa banal na kasulatan, dito po sa mga accounts na ito, na ibinigay iyon o hinanda iyon ni Mateo para o pagpapakita ng kanyang kagalakan. Hindi niya po sinabi na ibinigay niya iyon dahil siya ay natutuwa. Pero masasabi po natin, yun yung isang rason kung bakit siya nag-prepare ng kainan para sa ating Panginoon Jesucristo. Nakasama yung mga tax collectors at mga makasalanan. So ang isang tao po, hindi po necessary na siya po ay maghanda kapag siya po ay tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo. Nung tinanggap po ba natin ang ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay, naghanda po ba tayo? Diba? Hindi naman po necessary, hindi naman po kailangan na maghanda ang isang tao. Pero meron po tayong mga kapatid na kapag sila po ay tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo, sila po ay naghahanda, nagpapakita na sila ay natutuwa, nagagalak. Pero ang isang tao pong tumanggap sa ating Panginoon Jesucristo, kahit hindi po siya maghanda, kinakailangan ipakita niya yung kanyang mukha, ang kanyang puso, na siya ay natutuwa. Paano po yung natutuwa? Yun pong isang taong parang umaattend ng birthday, o umaattend ng piyesta, o ng kasal. Diba napakasaya ng isang tao, yung reaction ng kanyang mukha. Ganun po dapat yung kagalakang ipinapakita ng isang taong tumanggap
sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi po yung, alam niyo po yung pag umaattend tayo ng funeral, nakakita na po ba tayo ng isang taong tumanggap sa ating Panginoong Jesucristo na yung kanyang mukha, facial expression ay parang nakikilamay o nakikilibig? Kung titignan po natin sa Acts chapter 8 verse 39, isa pong halimbawa, yung Ethiopian eunuch, yung eunuch po sa Acts chapter 8 verse 39, yung inaralan po ni Felipe. Inaralan po siya ni Felipe, naintindihan po nung eunuch ko yung inaral o yung banal na kasulatan, at sinabi niya, narito ang tubig, anong nakakahadlang sa akin upang ako ay babautismuhan. So silang parehas ay, o silang dalawa, si Felipe at eunuch ko ay lumusog, sabi niya po, sa tubig at siya ay nabautismuhan. And then, nung pauwi na yung eunuch ko, ano pong sabi sa Acts chapter 8 verse 39, went on his way rejoicing. Nandun po yung salitang rejoice o nagagalak, na kung saan siya po ay umuwi o went on his way. Sa kanyang daan siya ay nagagalak. So, tinanggap niya ang ating Panginoong Kristo, siya po ay nagpakita ng kagalakan. So, ganun po yung makikita po natin sa ikalawa po natin na pag-aralan. Kung meron pong klaseng tao sa banal na kasulatan na masayahin o magalakin na tao, tayo po dapat yun na mga Kristiyano. Ang mga Kristiyano po dapat ay punong-puno ng kagalakan, kasiyahan sa atin pong buhay. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Galatians? Yung isa sa mga bunga ng Espiritu. So, singular lang po yun, fruit of the Spirit, pero meron po doon siya, kung di po ako nagkakamali. At isa po doon ay yung joy, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, at self-control. Isa po doon yung joy, yung kagalakan, na dapat meron po, napoposes po ng bawat isa po sa atin. So, ang tanong po sa bawat isa po sa atin, mula nang tinanggap po natin ang ating Panginoong Kristo hanggang sa ngayon, tayo po ba ay nagagalak? Tayo po ba ay nagagalak na tumanggap at sumunod sa ating Panginoong Kristo? Si Mateo, siya po ay naghanda ng isang piging. Sabihin na siya po ay naghanda, pinakain niya ang ating Panginoong Kristo. Hindi man sinabi ng banal na kasulatan na binigay niya iyon bilang pagpapakita ng kagalakan. Maaaring yun po yung isang rason na makikita po natin. So yan po yung ikalawa na atin pong makikita mga kapatid. So ikatlo po at huli na atin pong makikita, kahit na ang pinakamatigas na puso ay pwedeng baguhin ng ating Panginoong Jesucristo. Ang isang tao, kinakailangan niyang makilala ang ating Panginoong Jesucristo upang mabago yung kanyang puso. Diba, meron po tayong kantang Pusong Bato. Hindi ko na po naririnig yung kantang iyon, yung Pusong Bato. Hindi ko alam kung anong taon yun na nagsikat. Pero ngayon, hindi ko na po siya napapakinggan. So, ikatlo na atin pong makikita, kahit na ang pinakamatigas na puso ay pwedeng baguhin ng ating Panginoong Jesucristo. Sa banal na kasulatan po mga kapatid, meron pong lugar na kung saan ay kung babanggitin mo, kung may babanggitin kang isang lugar sa banal na kasulatan, meron kang masasabi. Punong-puno ng bad reputation. Meron kang masasabi. Di ba? Kung sa Pilipinas, magbanggit ka ng isang pangalan, di ba? Meron po tayong masasabi. Tanungin po natin yung mga ibang tao, ano ang masasabi mo sa Mindanao? Ano po yung kadalasan sinasabi po ng mga tao pag sinasabi mo, ano ang masasabi mo sa lugar ng Mindanao? Diba? Yung iba, negative po yung pagkakasabi. Magulo doon, gera. Yan po yung sinasabi ko po. Sa banal na kasulatan po, mga kapatid, kapag meron tayong binanggit na isang lugar, o merong lugar sa banal na kasulatan na kung saan ay merong bad reputation, may masasabi kang negatibo sa lugar na iyon. At ganoon din po, meron din pong klase ng tao sa banal na kasulatan na meron pong bad reputation, na negative yung pagkakasabi ng tao sa kanila. Kaya nga, kung titignan po natin, yung mga tax collector ay isa sa mga klase ng mga tao na merong bad reputation. Negative yung tingin ng mga tao sa panahon ng ating Panginoon Kristo sa mga publikano o maniningil ng buwis.
Di ba, nabanggit na po natin yung isang dahilan po kanina na pwede nilang buwisan ang isang tao na kahit ilan yung gusto nila as much as they want. And then sila din po ay binibilang o sinasabihan na traitors. Bakit po? Ang mga tax collector po ay mga Hudyo na nagtatrabaho sa gobyerno ng Romano. Kaya po, kung titignan po natin sa banal na kasulatan, sinabihan din po silang mga traitors, mga traitor. Sapagkat sila mga Hudyo na nagtatrabaho sa gobyerno ng Romano. Kaya nga po sila po ay kinlasified o parang hinambing sa mga makasalanan, di ba? Kaya nga ang ating Panginoon Kristo sa verse 11, kung babasahin po natin yung verse 11, nang makita ito ng mga Pariseo, ano po yung kanilang nakita? So nung nakita ng mga Pariseo na ang ating Panginoon Kristo ay nakikisalo kasama ng mga maniningil ng buwis at mga makasalanan, ano ang sabi nila? Bakit nakikisalo ang inyong guro sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan? Nagtanong yung mga Pariseo. So nakriticize ang ating Panginoong Kristo. Dahil sa kanyang, dahil po sa kanya pong pakikisalo sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. Sino lang po sa atin dito ang nasubukan na pong makriticize? Diba, yung mga anak po natin sa mga magulang kapag sumasama sila sa maling barkada, diba, kinikriticize po natin sila. Kami yung lungkod sa araratan, ang babagal na araratan. Diba? Tayong mga magulang. Yung mga kabataan po ay siguro nasubukan na rin po natin masabihan ng ganon. Kinagmimila ka sa araratan, tayo ay kagagawa na. Diba? Parang ganon po, makikriticize ka sa dahil sa mga taong pinapakisamahan mo. Ganon po ang nangyari sa ating Panginoong Kristo. Kung saan siya po ay na-criticize dahil sa kanyang pakikisalo sa mga maniningil ng buwis at mga makasalanan. So kung titignan po natin ang mga maniningil ng buwis, hindi ba napakaganda ng kanilang pamumuhay, komportable yung kanilang pamumuhay. Diba? Magiging sila ng malaki doon sa kanilang trabaho. At kung iisipin po natin, doon sa klase ng kanilang kalagayan, maaaring ang komento natin, mahirap yan na sumunod sa ating Panginoon Kristo. Hindi niya yan iniwan kasi tignan mo naman yung kanyang katayuan. Yung kanyang trabaho ay talagang kapakipakinabang sa kanya. Diba? Masasabi natin na imposibleng sumunod yan sa ating Panginoon Kristo at iwan niya yung kanyang pinatatayuan. Pero si Mateo ay nagbigay po ng daan o ng example sa bawat isa po sa atin. Na kung titignan po natin sa kanyang kalagayan, mahirap siyang mapasunod kasi nga doon sa kanyang klase ng pamumuhay. Pero nakita natin na siya po ay sumunod sa ating Panginoong Kristo. Sa atin pong pangangaral, mga kapatid, hindi ba minsan guilty po tayo pong mga Kristiyano o membro ng iglesia ng ating Panginoong Kristo patungkol sa pamamahagi ng salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Ito po ay based po sa akin pong experience sa lugar po ng Aguilar, Pangasinan. Nasubukan po naming mangaral po doon, kasama ko po doon si Brother Vicky Boy. Meron po kami isang kasama po doon na kapwa po namin mga ngaral. Kapag nag-evangelism po kami, dito tayo, sabihin namin, huwag na lang dyan, Brad. Bartot yan. Alam niyo po yung salitang bartot. Wangas. Nasinggero. Ano po yung Ilocano word po yung bartot. Kasi doon po sa Aguilar, kaya po nilang magsalita ng Pangasinan din. Ilocano. Kaya po nila. Lao, halo yung kanila po. Sabi po niya, huwag na lang dyan, brother. Bartot yan. Negative. Thinker. Mag-aas po kami sa mga member. Meron po ba kayong kakilalang pwede po nating aralan? Wala, Brad? Sarado katoliko sila. Diba? Negative po yung kanilang kaisipan. Kaya nga po, minsan, tayo pong mga Kristiyano, aminin man po natin o hindi, tayo pong membro ng iglesia ng ating Panginoon Kristo ay guilty po tayo sa pagiging hesitant na ipamahagi ang salita po ng ating pong Panginoon Diyos. Pero kung titignan po natin, si Mateo, siya po ang makikitaan po natin ng magandang halimbawa na lahat ng tao
kahit gaano pa katigas ang kanyang puso, ay pwede po yang mabago sa pamamagitan po ng ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa ating pong pangangaral, ang ating pong ipinapakilala ay ang ating Panginoong Jesucristo. Atin pong ipinapangaral ang kanyang mga salita. Kaya ako po ay naniniwala na meron at merong pangyayari, merong tao sa isang buhay ng isang tao na pwedeng magpabago ng kanyang puso. So, di ba meron po tayong kasabihan na walang matigas na tinapay sa mainit na kape. Tinignan ko po yung ibig sabihin po nun, yung sabi po doon, yung matigas na kape ay tinapay, nagpapakita ng kalakasan ng isang tao. Na kung saan kapag ito ay sinawsaw sa mainit na kape, nagpapakita ng meron din siyang kahinaan. Kahit na siya po ay malakas, matatag na isang tao. Sukurin ko po yung idea na iyon. Na kahit na gaano katigas yung tinapay, di ba? Sino po dito ang bumibili po ng pandesal? Di ba? Kapag matigas po yung bentang pandesal, pag ilamay, nakutuman ay, di ba? Meron pong ganun na matigas na pandesal, tinapay. Kung saan kahit gano'ng katigas yung pandesal, sausaw mo sa may ng kape ay lalambot. So, yung idea po nun, kahit na ang pinakamatigas na puso, pwedeng mabago ng ating Panginoong Jesucristo. Ang taong iyon, kailangan niya lang makilala ang ating Panginoong Jesucristo. So, pagkatapos ng lahat ng pangyayaring iyon, sumunod si Mateo, iniwan niya yung kanyang hanap buhay, nagbigay siya ng handaan tingin sa ating Panginoong Jesucristo. Ang ating Panginoong Jesucristo ay na-criticize. Ano po ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo doon sa ating pong last verse? Verse 12. Ngunit nang marinig niya ito, anong narinig ng ating Panginoong Jesucristo? Ay yung sinabi ng mga Pariseo. Sabi niya, ang mga walang sakit ay hindi nangangailangan ng manggagamot. So sino po ang nangangailangan ng manggagamot kundi ang mga may sakit? Sa iba pong mga parallel verses, sabi po doon, I did not come to call the righteous, but the sinners to repentance. Ang ating Panginoon Jesucristo, ano pong ibig sabihin niya ng ang walang sakit ay hindi po nangangailangan ng manggagamot, kundi ang may sakit. So, hindi pumunta ang ating Panginoon Jesucristo dito upang tawagin ang mga matuwid. Sino po ang kanyang tatawagin? Yung mga makasalanan na nangangailangan ng pagsisisi. Yung mga taong may sakit spiritually, mga taong makasalanan, sila po ay nangangailangan ng manggagamot. Mga taong makasalanan po, ang kailangan po nila ang dakilang doktor, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga tayo po na mga Kristiyano, may tuturing po ang bawat isa po sa atin na nurse. Tayo pa spiritual nurse. Tayo po ay nagbibigay ng first aid sa mga taong makasalanan, merong sakit spiritually. Ang tunay pong gagamot sa kanila, ang dakilang manggagamot, ang atin pong Panginoong Jesucristo. Kaya nga po sa atin pong pangangaral, mga kapatid, tatandaan po natin yung mga aral na atin pong nakita kay Mateo. Si Mateo po ay isang maniningil ng buwis na napakaganda ng kanyang pamumuhay, pero iniwan po niya lahat ng iyon, yung bagay na iyon, at sumunod sa ating Panginoong Jesucristo. Bilang pagpapakita siguro ng kanyang kagalakan, nagbigay siya ng piging o handaan. Hindi man sinabi ng banal na kasulatan, pero yun yung atin pong makikita isang dahilan. Isang bagay na importante na atin pong makikita, kahit na ang pinakamatigas na puso ay pwedeng baguhin ng ating Panginoong Jesucristo, ng salita ng ating pong Panginoong Diyos. Kinakailangan lang po natin dalhin ang kanyang salita, ipakilala ang ating pong Panginoong Jesucristo. So, naway ang may clip po nating aral, mensahe sa atin, ng ating pong Panginoong Diyos sa hapon pong ito ay nagbigay po ng paghihikayat sa bawat isa po sa atin. Nang bawat isa po sa atin ay nangangailangang ipamahagi ang salita po ng ating pong Panginoong Diyos. Tulungan po natin ang mga tao na makilala ang ating Panginoong Jesucristo at sila po ay tumanggap ng kanyang kalooban. Sa muli po, isang magandang hapon sa bawat isa po sa atin. Pagpapala po nawa ng Diyos ang sumaatin.